si Amy ang seryoso na baguhin ang image ng pamilya nila. Yeah. Exactly. Yes. Mm-hmm. So, well, she is in an uphill battle, especially now. But I really think that Amy is Talaga serious. ba? Nasa battle pa siya? Parang feeling ko bugbog na siya. Yeah. Kaya nga dapat, ang gawin na lang ni Amy is burahin na lang yung apelido niya. Tawagan na lang yung sarili niyang Amy. Huwag niya nang sabihin, ako po si Amy Marcos. Amy na lang po. Ako po si Amy. Parang Madonna. Ganyan. So, wala nang apelido. To be honest, I think na si Amy ang seryoso na, I think Amy is aware of how heavy it is to carry the Marcos name. Yes. And that she is doing her best. Looking at her career, as a politician, na parang meron siyang gustong patunayan na kailangan niyang buhatin yung pangalang Marcos away from how it has been portrayed in history. So, kaya nga pag pumunta kayo ng Ilocos, nung pumunta ako ng Ilocos nung election, buti nga hindi ako naka-live nun eh. Kasi kinasabi sa akin ng mga tao, ay, si Amy po yan, si Amy, itong tinanong sila, bakit puro Amy? Ay, si Amy po talaga, si Amy talaga. So, can you imagine? Yun na nga lang ang binibida ko noon sa page ko na, si Bombo, magaling yan kasi naging governor. Tapos, at that moment, nalaman ko na wala naman pala. Wala. Hindi pala kayo. Wala naman pala siyang achievement as a governor. Humingi ako sa campaign team nila. Pahingi naman ako ng namang nagawa ni Bongbong as governor, ganyan, para naman ma-discuss namin yung kanyang executive chore. Performance. Girl, never. Walang naibigay. So, this is so different from halimbawa nung naghihingi ko. Ano bang nagawa ni Inday sa Davao? And the Davaoenos will actually give you a long list of whatever that she has done for Davao City. Actually, kahit sinong tanungin mo, may masasabi talaga sila kung anong nagawa ni Inday. Pero nakakahiya talaga yun. Sabi ko, may kabuti na lang talaga hindi ako naka-live. Mga backlit kayo. Sabi ko na kung sana talaga, kung magawan siya ng mga, alam niyo direct, yung tulad mga ginagawa niya sa Vincent. Yeah. Kung magawan siya ng mga, para people will, para maging aware sila. Siya, parang, kasi in-expose na niya sa amin. As in, alam mo yun? Kaya nga, during elections, ang dami nagagalit sa amin. Bakit? Why are we supporting Amy? Pero sabi ko, even if I don't like her, kung anong nakapatid siya ni I don't like her kapatid. Pero sabi, di ba Joey, usapan natin yan. Sabi ko, can you tell there? Kasi, inisa-isa ko yung point why we have to vote for Amy. Ang dami naggalit sa amin, Kasi nga, di ba, parang, pati daw kami, double agents. Sabi ko, vice chairperson si Joey, so, lang ba kami? Na mga double agents. Ang presidente ng double agent si Inday. Si Inday. Ako yung vice chair ng double agent. Senior vice chairperson. Sige, magbabayad ako ng utang ko sa'yo. Yan pa rin ba? Yung budget pa rin ba? Yes, oo. Hindi, siya, hindi kasi, lalabas kasi yung, alam mo ngayon, yung media kasi, wala naman silang pero, kailangan kasi natin ipakita yung style nila na, yung mga insertions na ginawa nila, at saka meron kasi mga aspects doon na, di ba pinagtatakpan niya yung members of Congress, na parang dina-downplay yung, usapin ng budget, di ba? Kumbaga, yung mutilation talaga. And kahit kumuha ka doon mga clips ni Senator Amy, kasi marami naman siya sinabi about sa budget. So, hindi lang kasi siya nadadala sa yung, alam mo kasi yung mga tao yung entire flood control project, yung entire flood control scandal, it is really a budget issue. Yeah, kasi yung connection mo dyan, kasi alam mo kasi direct, ang ginawa nila, yung mga malalaking projects na tulad ng nasa Marikina, yung Pasig, yung Metro Manila direct, merong 2 or 3 big flood control projects na foreign assisted. Ibig sabihin, it's a big project talaga. Yeah. Meron ding Senate hearing dyan noong nag-lead si Senator Bong Revilla na si Senator Amy at saka si Joel Villanueva. Silang dalawa talaga ang nagsalita. Naku, I have clips that in the page. Sinabi ni Senator Amy, ang problema kasi ginawa niyo, ziniro niyo yung big flood control projects kasi siningit yung mga patse-patse kanya maliliit. May clip din sa Senator Amy niyan, sinabi niya. So, talagang ang ikot niyan direct, ziniro nila yung mga big flood control projects na mga may loan na sa foreign lenders. Ziniro nila yun. Tapos, ang ginawa nila, pinasok na yung mga projects nila, na mga pet projects nila.
Ganun yung, ganyan, kaya nga sabi, when you say mutilated, di ba? Kinatay. Ganyan ang ginawa. Paano kinatay? Ang mga projects na magbibigay ng solusyon talaga na malalaki, ziniro, hindi na pinunduhan ng tama. And kaya kinatay siya kasi siguro nga, pag mga big projects na may foreign lenders, baka wala sila makuha dun, di ba? Wala silang magawa. No choice sila eh. Kasi ano siya eh, bound by, ano yan eh, parang talagang matindi yung, ano dyan, yung, how do you call this, monitoring. Eh pag pet projects nila, yung maliliit na flood control, drainage, yung mga kung ano-ano pa. I'll keep they have to oversee everything. So walang magmo-monitor na iba. Kasi, oh yes, at saka kung alam mo, marami kasing mga nasasabi kay Senator Amy din, di ba? I mean, even me, I am a critic also of Senator Amy, okay? Pero very fair critic naman sa kanya. And in fairness sa kanya, yung mga ginawa niya rin talaga, bago pa linabas ni Congressman Ungabian at saka ni, sinabi na ni Senator Amy yan. Ang disappointment ko lang kay Senator Amy nun. Sana, nag-push pa siya, pero one time lang niya na kasi deliver eh. Tapos paunti-unti na lang siya, hindi na siya masyadong nag-focus. Yun lang naman. So, kung ito lang yung silbi ng pag-join ko sa live ngayon mo, Joey, umakyat ako para maningil kay Direk, actually. Yun lang naman. Ayun. Sabi ni Tay Amiknak, yung counterpart sa big ticket projects at foreign assisted projects, zero counterpart. Si Senator Amy din expose. Oo. Sinabi niya yan August 2024 when the Carina PH may flooding, nagpatawag sa Senator Bong Revilla ng hearing na kunwari lang naman, galit-galitan siya doon. Tapos pero ang nag-expose talaga doon si Senator Amy at si Senator Joel Villanueva. Kaya alam mo yun, kung yung mga nagtataka pa rin about Senator Amy and all, sabi kaya, di ba, Joey, during election, di ba, campaign, isa natin, di ba, na why they have to vote for Amy kasi ito yung ginawa niya, even if you don't like her. Correct. Ayun nga yung problema doon sa mga yellow eh. Galit na galit kayo kay Amy. O ngayon, nung nagpolitika si Amy, mas madaling sakyan yung politics ni Amy kaysa sa inyong mga fake, di ba? Kaysa sa inyong mga sa inyong mga yellows na walang di ba? Eh kung tinalo nyo na yung mga Marcos dating-dati pa lang, hindi nyo na binigyan ng pagkakataon na makabalik all together. Kasi, sincere kayo doon sa paghabol sa mga kasalanan nung tatay. 'Di ba? O hindi na nag-grow yung career ni Amy, ni Bongbong or whatsoever. Hindi na nagkaroon ng opportunity yan para manalo at maging presidente at maging senador sa Senator Amy. Ang problem doon sa mga yellow, hindi naman kasi talaga kayo sincere doon sa mga corruption calls niyo noon. Ginagawa lang image, ginagawa lang punching bag para meron silang Oo, totoo. So, ganun lang. So, kumbaga parang hanggang sound bites. Ganun. Ngayon, politiko pa rin. O pagkatapos yung performance as politiko, kumpara sa performance itong mga yellow as politiko, mas madaling sakyan yung politika ni Amy kaysa sa kanila, gagawin natin. At saka, paano may talaga sa Senator Amy? Medyo mahirap din. Alam mo, kahit sabihin pa natin, magpaka-bias ka na, you don't like her and everything. Kahit ano pang gawin mo kasi, the facts kasi, at saka yung gawa niya kasi, kahit nainis ka sa kanya, for example, parang hindi siya seryoso or whatever, pero kasi yung track record niya kasi, talagang parang kakampig mo talaga siya kahit ano pang gawin mo. Ano mo yun? Wala kang choice kundi, parang wala kang choice kundi supportahan siya kasi yung pinaglalaban din niya. So parang wala kang choice. Sabi ko parang, awayin ko si Amy, yung pinaglalaban ni Amy, yun din yung political stand ko, ano gagawin ko dyan? Alam mo, pinag-usapan natin yung bago mag-election, di ba, nagpipili tayo ng top, meron tayong Duterte, tapos plus 2 tayo, di ba? So pinag-usapan natin, sige nga, justify natin why we would go for Amy. So marami nang babash sa amin noon, bayaran daw kami and everything. So, oh my goodness, bayaran pag. Baka yan ang singilin mo sa akin, hindi ko mabibigay yan, ha? Kaya nga, ito nga yung dahilan ngayon, ba't umakyat ako kahit hindi talaga pwede? Hindi, pero of course, ang siguro lang naman bigger than that kasi magkaroon lang talaga ng awareness yung mga tao kasi through your messaging kasi nagiging relatable kasi siya eh. Para kasi when you say insertion, when you say bike cam, parang aminin naman natin na yung iba talaga hindi talaga nagigets, di ba? Well, to be honest, si Amy ang seryoso na baguhin ang image ng pamilya nila. Yeah. Exactly. Yes. Mm-hmm. So well, she is in an uphill battle, especially now. But I really think that Amy is talaga serious. Ba nasa battle pa siya? Parang feeling ko bugbog na siya. Yeah. Kaya nga dapat ang gawin na lang ni Amy is burahin na lang yung apelido niya. Tawagan na lang yung sarili niyang Amy. Huwag niya nang sabihin, ako po si Amy Marcos. Amy na lang po. Ako po si Amy. Parang Madonna. Ganyan. So, wala nang apelido. To be honest, I think na si Amy ang seryoso na I think Amy is aware of how heavy it is to carry the Marcos name. Yes. And then
and that she is doing her best. Looking at her career, as a politician, na parang meron siyang gustong patunayan na kailangan niyang buhatin yung pangalang Marcos away from how it has been portrayed in history. So, kaya nga pag pumunta kayo ng Ilocos, nung pumunta ako ng Ilocos nung election, buti nga hindi ako naka-live nun Kasi kinasabi sa akin ng mga tao, ay, si Amy po yan. Si Amy, itong tinanong ko sila, bakit puro Amy? Ay, si Amy po talaga ang si Amy talaga. So, can you imagine? Yun na nga lang ang binibida ko noon sa page ko na, si Bombo, magaling yan kasi naging governor. Tapos, at that moment, nalaman ko na wala naman pala. Wala. Hindi pala kanya. Wala naman pala siya achievement sa governor. Nung election, na parang ano ba yung parang mga projects sa Ilocos and I was mentioning several agricultural initiatives sa Ilocos. Tinapik ako nung may yung thesis partner ko kasi taga Ilocos Norte. Tinapik niya ako, sabi niya ganun, Joey, hindi yan kay Bongbong, kay Manang Amy yan. Ay talaga ba? Sabi ko ganun. Sabi ko kay Manang Amy yan, lahat yan, sabi niya ganun. Hindi yan kay Bongbong. Humingi ako sa campaign team nila. Pahingin naman ako ng namang nagawa ni Bongbong as governor, para naman ma-discuss namin yung kanyang executive chore. Performance. Girl, never. Walang naibigay. So, this is so different from halimbawa, nung naghihingi ko, ano bang nagawa ni Inday sa Davao? And the Davaoenos will actually give you a long list of whatever that she has done for Davao City. Actually, kahit sinong tanungin mo, may masasabi talaga sila kung anong nagawa ni Inday. Pero nakakahiya talaga yun. Sabi ko, may kabuti na lang talaga hindi ako naka-live. Mga backlit kayo. kahit yung long-running tourism campaign nila na I'm In. I'm In. Yung I'm In Ilocos. I End Ilocos Norte. Oo. I'm In. That's lahat. Ilocos Norte. Lahat. Kasi nasa Ilocos Norte talaga. Parati lang, ay, ganda naman ito. Tapos sabi, ay, si Ivy po yan. Si Manang po si Ivy. Wala kang marinig na dahil kay BBM yan. Tapos kinukwento nga nila sa akin na nung di ba mas una naging governor si BBM? Yeah. Nung naging governor daw si Amy, ang ginawa daw ni Amy, tinanggal daw yan ng mga matatandang. ng mga matatandang mga staff. Tapos ang ginawa niya, pumunta rin sa mga school. Ibigay yun sa akin ng pag-applyin ninyo, mga pinamatatalino ninyong estudyante. Yung nag-tour sa akin, sabi niya, kaya ako yung isa sa mga pinapunta. Sabi ni bakla talaga siya. Isa sa mga pinapunta. Dahil isa sa mga pinapunta talino sa chatin noon. So, nakuha siya ni Amy. So, kasi daw, gusto daw ni Amy, ay naku, ayoko na itong mga matatandang eksena, kailangan ng fresh. Kaya gusto niya, pinalitan niya ng mga bata. Inano niya yung mga school, pag-applyin ninyo ang mga pinakamatatalino, mga estudyante. Estudyante niyo. So, in fairness kay Amy, kaya yung thesis partner ko noon nakapasok sa Capitol. Kay Amy. Bata siya, di ba? Kasi isa rin siya sa mga pinakamatatalino. Pinakamatalino. Yes. So, kaya in fairness kay Amy, gaga ka kasi, dapat ikaw na tumakbong presidente. Ay, Sas, alam mo ba yung nag-comment siya? Sabi niya, saan ako na naging presidente? Tapos ang reaction ni Auntie Claire. Ang reaction na parang, ayan talaga, may plano para pangarap talaga niya maging presidente. Parang, hello, that's everyone, parang yan yung nasa isip ng lahat, na kung sana si Amy na naging presidente. Alam mo na, nakakawa ako sa magiging ending ng career ni Auntie Claire. I can already see it. Yeah. No? Grabe. Alam mo yung Auntie Claire. Magbabayad ako for a front row seat. Promise. Auntie Claire, nakita mo ba yung spokesperson nung tatay? Mas malala yung nangyari dun sa tatay. Hindi ganyan ang mga spokesperson ng tatay nila. Si Tatad. Si Tatad kasi sa mga spokesperson, hindi ganyan. Oh, yeah. Pero talaga, Auntie Claire, kulang na lang talaga, no? Gawin i-canonize niya si Bibi. Yellow siya, di ba? Yellow naman talaga yan siya, di ba? Yes, pink. Yeah. Parang sumakay na lang siya kay BBM kasi parang promote din yung narrative din talaga niya. Parang tingin ko nga naman, hindi naman talaga siya BBM talaga. They're just using BBM talaga to push the narrative of the pink, which is yung at all cost mawala yung mga Dutertes. So, alam mo, kagaya nga nung sinasabi ko, ang pundasyon ng relasyon ng pinks at ng admin na to, I hate. Yeah. Insecurity sa mga Duterte. So it will not bring them where they wanna go. True. Si Marco Fernandez galit na galit. Joey, tanga ng apo. Ribat ka naman kay ma'am. Heidi sa
Naglabat na ako kanina, Marco, wag kang tatanga-tanga. Gusto mo bang umakyat? Pwede ka rin umakyat, tangina magbasagan tayo ng mukha dito. Ay, sumagot ba si Heidi doon sa post mo? Sumagot siya, sabi niya, who you? Sabi niya, ganun. Wala naman akong inaudit, inanalyze ko lang sa AMLC. Sabi ko ganun, okay, inanalyze, inaudit, mali ka pa rin. Pahuyu-huyu siya, Joey, pero nung nandun ka sa Congress, magpahuyu-huyu sila, tapos parang they were the ones also who, na sobrang nag-ano sa inyo nung nandun kayo sa house. Pahuyu-huyu pa sila. Kaloka. Pahuyu-huyu siya nga itong common noun eh. Wala nga nakakakilala sa kanya maliban sa mga peking bumoto sa kanya. True. Ayun. At dito yung mga kupal dito, tagapagtanggol ni Heidi Mendoza, nagpapaakyat ako dito. Gusto niyo magbasagan tayo ng mukha? Pwede tayo magbasagan ng mukha. Umakyat kayo. Mga putang ina nyo. Hindi ako pinagkukupal sa comment section. Kung matapang kayo, umakyat kayo, basagan tayo ng mukha dito, mga putang ina nyo. Oh my, ano to? At ano pagtatanggol nila kay Heidi? Wait, at saka Sas, you confronted them, Sas. Si Sas. Magsaing na lang kayo ng paulit-ulit. Yeah, alam mo Sas, nung nag-live kayo na Shelo, sinabi mo sa kanila, ang daming issues and everything, pero alam niyo ba yung liquidation by certification, sinabi ko, nanta mo sa kanila, sabi pa ni Shelo, ay, meron bang ganun? Ay, o nga, no, sige nga, baka pag-isipan niya natin yan, isama sa petition sa Supreme Court. Sabi mo, billions ang nasa House of Representatives, billions ang nasa Congress, tapos parang, yung reaction nila parang, unbelievable. Ang reaction nila parang, wala lang, hindi sila ganun ka enraged versus sa confidential funds. But anyway, we know naman kasi the reason, diba? Parang, accountability is for the Dutertes lang. Hindi nga sila enraged, there doon sa, sa halos around 2 billion worth of investment sa UP system. There's no accounting on the ins and outs of the investment. Na, itong ininvest nyo dito, saan galing tong pera na to? Let's say, kasi dapat di ba nakalista yan na parang this money was earned from interest, this money was earned through dividend, pagkatapos kung i-reinvest mo yan, there must be a clear accounting on how the money were expended and yung paano yung ni-roll yan. Alam mo sabi ng COA, 2 billion ito, walang transparency. And you are talking about 2 billion peso na merong lack in transparency, bakla, that is the space for corruption. Yeah. At ang nakakaloka, hindi yung confidential fund. They are required to be transparent about it. Ngayon, dun sila sa na confidential. Kaya kita mo, kaya nga, napaka-ingenuous itong EDSA nila. Di bang issue ninyo, napakahabang panahon, is si Mary Grace Piatos. Ang issue na namin, napakahabang panahon, is budget ng Congress, liquidation by certification, flood control. Tapos, nung wala nasemplang na yung Mary Grace Piatos ninyo, bigla kayong nag-hijack bigla naging concern flood control. Putang ina! Tapos, ay, ito 1 trillion, namin, March ha, hindi ito anti-Marcos. Yeah. Kaya never talaga ako maging yellow. Never talaga makakampi. Kasi talagang, grabe talaga. Sabi ko nga, I posted one time, kayo dalawa ni Joey, matagal nyo nang pinag-uusapan yan sa live sa Sumsuman, yung for the motherland, nawala na nga lang yung dahil sa exposes mo sa lahat ng bagay, especially sa flood control. So parang, ang for the motherland page ko, mga friends, because of flood control. Exactly. Dahil, pinost ko ang family tree. Family tree talaga, ng, nung nag-take over ng isa sa mga kumpanya ni Saldico Sunwest. na ano siya ng Tingog. Was it Sunwest? Tapos kinonect mo yung Sunwest, yung tao na nasa Tingog, sino yung point person doon, kinonect mo siya sa Sunwest. So baalala ko yun, Jo. Oo, tapos sabi ko pa nga, kita nyo to, bakit bigla naging CEO? Lang to, para lang siyang watcher ng Tingog. May picture ka pa noon, tapos may list ka ng contracts, kung ano-ano yung mga yun. May DPWH contact talagang nilagay. Page mo ba yun o page ni Dare to Ask? Parang mas alam ni Dare to Ask yung nangyari sa page. Hindi kasi, ito kasi direct, si Sas, in-expose niya yan. Alam mo, si Sas, yung mga nire-reinforce kasi namin yung mga exposes ni Sas, simula like sa liquidation by certification, talagang parang nagde-deep dive kami sa mga ginagawa ni Sas. So, yung isa dyan, yung sa flood control. Pero dahil, we are not as courageous and brave as Sas. At plus, anonymous pa kami. So, parang, nung nawala yun, so, nagkalkal din kami. Tapos, nakita nga namin yung mga connections. Tapos, sabi ko, Joey, pwede ba ikaw mag-post nito? Pwede ba i-post or kay Sas? Parang ganun. So, kasi, sila kasi sobrang tapang talaga. My goodness. Andyan yung mga mukha, Tapos pati pa yung mga walang no hold bars talaga. Kami naman, mga ordinaryong
mga sa gigilid lang na parang naka-anonymous lang. So, yun talaga, kinonect talaga ni Sas yun, yung contrast, tapos plus pa, ang dami nag-email sa kanya na mga gustong talagang, syempre, ang dami na mga pinasabog ni Sas na issues eh. So, marami nag-email din sa kanya. Ako na yung spokesperson niya ni Sas. So, marami siyang pinasabog and talagang kinonect niya yun. May picture yun and everything. Mukhang may natakot. So, ayun, nawala ang For the Motherland. Kaya sinabi nila na mga yellows and everything na flood control. My goodness, last year pa yun. Yung sa Duterte supporters, walang bago dito. Actually, ang battle cry natin, ginagawa yung punching bag yung mga Duterte. Hindi yan yung totoong issue. Parang yung paulit-ulitin natin sinasabi, di ba? So ngayon sila, they're catching up and feeding nila. Galit na nga sila sa akin yan eh, yung mga kakamping. Bakit ko raw dinadivert ang issue? Ang issue daw si Inday, yung kanyang confidential fund. Exactly. Pero ang issue ko nun, liquidation by certification, tapos yung mga contractors ng congressman. Tapos ngayon, bigla kayo, oh my God, meron kami at March laban dito. At saka si na Rappler, at saka si PCIJ. Yes, sumemplang ang inyong Mary Grace Piatos. O, nasa na si Mary Grace Piatos? Wala na, di ba? Dead ba na? Wala na kayo. Kaya ngayon, sumasakay kayo sa issue ng bayan. Pero yung issue na yan, matagal nang nire-raise ng hindi na mga vloggers ninyo, kundi kami. Kaya nga wala kang tumatarget sa inyong mga congressman eh. Kayong mga camping. I think now you know why. And the people know why. Because kakamping sila. Hindi ba? For the longest time. Yes. Kasi kung kaaway talaga kayo ng mga congressman, kayong mga kakamping kayo, di dapat nandun kayo ang nakaupo doon. Hindi kayo ang nakaupo, di ba? Hindi kayo ang gustong i-detain, hindi kayo gustong i-contempt, hindi kayo gustong babuyin ng pagkatao. Ganun lang kasimple yan. 1 + 1 = 2. Char. O sino ba yung mga guest ni Christian Esguerra? Di ba mga congressmen? Sobrang the facts first niya na parang hindi naman mga facts yung iba talaga. Yun yung mga guests niya, mga congressmen. Plus, yung PCIJ na yan, pagigilabang na parati. At saka si Rappler. Naku, yung mga flood control exposes na contracts, yung amounts, incomplete. Yung Wawa builders, we even corrected them, talagang finact-check din namin sila dyan, si Rappler, sa Wawa builders, kasi kulang din yung report nila. But of course, alam mo, na-point naman talaga ni Sase, they're trying to look down, di ba? Example lang, yung qualifications ni Sas, educational background, kung sabihin nila, vlogger. I mean, kung mayabang naman pala sila sa mga educational background, qualifications, bakit hindi nila sabihin kung ano yung educational background ni Sas at saka achievements and all the milestones, diba? Kasi nga, talaga yung moral, parang may superiority complex, diba? But the thing is, ang mga Duterte supporters talaga, kahit nung gawin mo dyan, mulat kasi yan, kahit pang English, ano pa yan or whatever, kahit kami yung grammar namin hindi perfect, pero, the point is conveyed, the message is clearly conveyed. Across yung message, Yeah, at at saka parang tayo, we even criticize our own, di ba? Parang hindi tayo yung mga blind supporters na, tingnan mo ngayon kung paano sinasalsal yung 51 billion daw ni Tulong. Hindi halos mahati nga yung Duterte support base dahil kay Amy Marcos. Yes, that's really true, no? I mean, pero hindi kasi yun, Joey, kahit malakas talaga grabe yung division nun, pero malakas din kasi talaga yung, pero nandun pa rin tayo sa, kahit magkaiba-iba tayo ng pananaw, we disagree, pero the bottom line kasi is what's best for our cause, 'di ba? Yung sa Duterte, yun kasi talaga din 'di ba? Kaya maraming doon na parang okay, even if we don't like Amy, even if we get to ganyan, sige, vote na natin kasi yung pinaglaban din natin. So, pa rin, parang minsan we go beyond personality. 'Di ba? Kaya nga medyo personality. Yeah, kaya nga medyo minsan. Sorry. That's the default. We go beyond personality. Yeah. At saka problema. What you really want to hold on to is the principle behind the Yes. Kaya nga tayo when we call out our senators. Hindi ko magets yung sinasabi nilang poon-poon fanatic. Hello, kung super poon-poon ng mga DDS sa mga Duterte, lahat ng sabihin nila, tumalima tayo. Gusto nga ni Inday si Amy, ayaw ng iba. Wala namang ginawa si Inday, hindi niya ipinilit. Diba? Exactly. Pakinggan niyo ako ang poon ninyo. Oo, diba? Wala namang ganun. Ako, nung presidente si Digong, gusto ko nang lunukin ng buhay si Duque. Hindi niya rin naman tayo pinakinggan na tanggalin mo na yung DOH na yan. Wala namang ganun. So, hindi ko naintindihan yung poon. Sila itong nagpopoon kay Lenny na parang sakdal linis, sakdal diba? So, I don't get it when they say we're like a cult or we're something like that. No. Sila nga itong hindi nagko-call out sa kaparehas nila eh. O nasa na yung mga influencer nila na nung kinall out yung mga Nepo babies, quiet.
yung mga talent manager, mga showbiz columnist na mga pink, sinusulat ba ang mga atayde? Hindi. Di ba sila sila yung ganyan. These people. Hypocrisy. May alam ka daw ba sa i-wind up na natin itong live. Huling kwento. Nagpunta si VP sa Senate today, di ba? Yesterday. May alam ka ba? Ba't biglang dalaw? Anong meron? No, it's not bigla. Talagang plano niya before umuwi ng Davao is to do Congress and then the next day is Senate. Well, hindi ko alam. Papagalitan ako pero sasagutin ko na. Hindi alam nung mga senador kung tatanungin nila si Inday kung susuporta ba sila sa rally? Kung susuporta sila sa rally, saang rally? Yun ang tanong ng mga senador eh. Si Inday naman, ang sabi ni Inday, hindi ako pwedeng makialam dyan kasi ako ang magbe-benefit eh. Come what may, ayokong isipin ng tao na tinulungan ko kayong magdesisyon. Pumunta kayo sa gusto nyong puntahan. Parang ganun eh, something like that. Tsaka, yung pagpapakita doon ni Inday na hindi siya nag-courtesy sa mismong head ng Senate, pero pinuntahan niya yung mga senador na in her own words, the Senate minority but the nation's majority. Wow. Ang ano niya is just to give them, support and spirit because binakbakan na si Joel, binakbakan na si Jigoy. Tapos si Robin, hindi pa na ipagtatanggol. So she went there to show them na she's with her. Alam mo yun? Okay, so it's really more of a parang consolidation kinembular na. It's more of saying na I'm with you. Yeah. It's like that. Pero ang alam kong tanong ng mga senador sa kanya, saan ka meron ba kaming dapat puntahan? Ano ba kasi sa dami ng rally? Ako nag-post na ako ng susuportahan kong rally ni Lito Lapid, the silent protest. Loob ito ng National Library. Kailangan sa September 21, magkita-kita tayo sa loob ng National Library. Manahimik tayo doon kasama si Senator Lito. Ayun. Tinawagan na ako ng staff niya, nitigilan ko na daw. Ayun lang. Pero ako, magpupunta ako sa rally na inorganize ni General Pokis. Magkita-kita tayo dyan. At ng mga iba pang retired military generals sa may Camp Aguinaldo. Doon ako magpupunta. Ayun. So, if meron kayong time, kita-kita tayo. Mag-last words na kayo. Meron ka ba kwentong barangay dyan, direct? Kwentong barangay? Wala na... Wait lang. Yung kwentong barangay ko, bawal ako magsalita tungkol sa taong yun eh. So, hindi ko na maikwento. Basta ito na lang sasabihin ko. Hindi ko na ikukwentong barangay. Yung mga kamag-anak ko from the north, sobrang takot na takot ang gobyernong to sa 21. Nagpababa na sila ng isang buong batalyon mula sa norte. Batalyon ng? Police or sundalo, I don't know. Okay. Nagpababa na sila ng puwersa from the north. I just know because friends and relatives from there, magde-deploy sila. Takot na takot sila sa 21. Ang nagbibigay lang ng pag-asa sa kanila ay hindi siya unified. Ang chika sa akin, baka naman kasi sa bagay, baka defense mechanism, ang chika sa akin was that, chill daw sila, kasi, I don't know, baka maybe may difference to doon sa bago bumaba si Tambi, kasi nung nasabi sa akin to bago, hindi pa bumababa si Tambi hindi pa bumababa si Tambi, ang chika is that chill daw sila, kasi, dahil parang they are expecting, well, at least kahit paano nagja-jive doon sa part na, umaasa sila, na yung yellow block, yung isang grupo ng kasi 'di ba ang mga yellows, yung powerful na grupo ng mga yellows, ito yung grupo ng mga yellows na mas galit sa mga Duterte kaysa sa corruption 'di ba? Mas galit so ngayon itong grupo ng mga yellows na to, ito rin yung grupo ng mga yellows na nagde-decide for their group, 'di ba? Kasi yung ibang mga yellows, marami namang yellows at saka pink na reasonable na parang hindi nila iboboto si Inday, hindi nila iboboto si PRRD, pero mas hate pa rin nila yung corruption. Ganon. Pero itong grupo, yung powerful segment ng mga yellows, mas galit sila sa mga Duterte kaysa sa corruption. So therefore, they do not want a succession. So parang yun nga, chika na parang Bongbong Marcos is actually banking doon sa fact na itong grupo na to will not accept any movement that would end up na Inday. Bongbong, tapos magsasucceed si Inday. Ganun. Well,
Ako, kanina lang, kausap ko, pababa na sila ng Manila. Talaga. Yeah, takot tong gobyernong to. Tama si Miao tuloy. Si Congressman Kiko na takot. Sa loob ng Congress, 4 ang kakilala kong kongresista doon, takot. Really? Takot sila. Wow. Takot sila. Well, dapat lang. But we should not be complacent, guys. So, tapos alam nyo pa, I think takot sila dahil actually ang mga yellow iaano na naman nila ang diwa ng EDSA. Well, actually, yung diwa ng EDSA ang nagsanin ng pagka-leche-leche ng Pilipinas. Kaya nga EDSA is done. No, the real change, the next upheaval, if ever, will not be happening in EDSA. It's going to be scattered all over. And maybe, baka akala kasi nila, ang mangyayari is parang katulad before, na EDSA, dyan ang tao, magkukall ng resign. Pero paano kung hindi ganun ang mangyari? Paano kung yung mga Pilipino is, they will take matters in their own hands. Kaya siguro, takot ang mga congressman because this, kaya takot kasi this is very unpredictable of what's going to happen in 21 and beyond. Hindi ba? And beyond. Kasi dadami pa You know how takot? They researched kung anong communication app ang hindi kailangan ng internet because ida-down nila yung internet eh. So sine-check nila kung anong mga app. Ano yung app na nakita nila to kanina pinag-uusapan? Merong app na BitChat na kahit naka-airplane mode ka, gagana. Hindi ma-down ng gobyerno. So ina-announce natin ngayon sa mga magrarally at gusto makipag-communicate, gamitin nyo yung BitChat. Yung BitChat na yon, Bluetooth lang naka-off. Pwede kayong mag-message sa isa't isa. Anong bit as in B-E-A-T? Ano yung tope? B-I-T. Bit. B-I-T. Bit chat. One word. One word yun, tope. One word. Hindi nila madadown yun. So halimbawa, nagpo-protesta na kayo at nagtatawag kayo ng mga tao, ida-down nila yung internet so hindi kayo magkaka-communicate. Pero pag inopen nyo yung BitChat, yan ang hindi nila ma-down. So yan naririnig namin yan sa mga sundalo na pinahanap na sa kanila yung means of communication because yan ang importante pag nandoon na pag magtatawag ka. So I just want to say, my friends in the Senate, my friends in Congress, my friends that are very close to this government, they're scared. They're not just scared, they're very scared. They're very Kasi syempre meron din di ba nakakaloko nga binarikadahan na yung bahay ni Romualdez. Yeah. Hindi mo mapipigilan yan. Paano kung sa 21 magkayayaan? Hindi ba? Kaya yan, very unpredictable ang mangyayari sa 2021 kasi galit ang mga tao Galit actually yung mga tao pagod na. Alam mo 'yon? Tama yung may napanood akong live sa ni Attorney Trixie na ang mga Pilipino parang kalabaw yan. Magtatrabaho. They will just endure the hardships. Pero unpredictable ang outburst at hindi mo na mapipigilan. So kaya nga parang nangangapa lahat. Ano ba? Magiging kalabaw? Ano ba to? Kalabaw peaceful? Or biglang magkakaroon ng kalabaw outrage? Yun ang hindi nila malalaman ngayon kung anong mangyayari. Lalo na ang issue it's unsolvable. It is unsolvable. Yan ang nararamdaman ng mga tao. It's unsolvable. Tapos, yung kabila pa, hindi to anti-Marcos And Filipinos, siguro kayong mga leader dyan. Kayo. Pero yung mga ordinary mga Pilipino, they don't think that the Marcos administration is off the hook. They don't think that. Kayo lang yan. Pinapackage nyo lang sa mga sarili ninyo para yung mga tao ninyo, mag-gather ninyo. Tayo hindi to anti-Marcos. Ano lang tayo, against lang tayong corruption. Hindi tayo anti-Marcos administration. Pero, hindi na mapipigilan. Kaya nga,
you are going to be swept away by the real impulse of the masses, just like you were swept away by the result of the 2025 election, which was unpredicted by them. Dahil akala nila, kaya nilang makachong. Yes. But it was too much. It was too much to be kachong to the level. So ngayon, ano na lang to, nagkakapaan na lang yan. Yung sinabi ni Daryl Yap na tinatanong si Inday ng mga senador kung kanino a-attend, that's already a clear sign. There is a bubbling there is a bubbling and simmering splendid of discontent. And yun na nga lang di ba? Yung mga uniform personnel na bumoto ng 2025, that is already a clear sign who they want. Joey, totoo ba na isasara yung Camp Aguinaldo? Mukhang sasama no? Hindi kasi yung atin naman ng MIU Atin naman yan ever since. Yung election is very clear indication kung nasan yung MIU. Yun nga lang kasi, syempre, yun yung iba, kaya nga, yung iba dyan, I wanted their galit to be, parang reasonable na galit sila sa, hindi ba kayo lumalabas ineme, ganyan. Actually, galit sila, masama loob nila. Kasi sila yung, sila yung ginagawang buns sila yung nakakaramdam rin talaga ng mga hindi maganda. It's just that, we really need the support of the people. Ganun, and that is a good thing. Kapag kayong mga MIU is growing their strength from the people, ibig sabihin, faithful pa sila dun sa mandate nila. Diba? Kasi kung gusto lang nila mag-take over or ganyan, military junta, ganyan. You do not know when they are going to surrender the power to the people. Diba? But if yung MIU is ganun pa yung tono nila that they are waiting for the people, they want to draw their power from the people, ibig sabihin, people must respond. Kailangan talaga lumabas ang mga tao. Ganun, in order for them to support. Ayan. Joey, ano kayo nararamdaman nila, Joey? Just today, Gabriela was proclaimed by COMELEC. The MIU and di ba yung absentee voter? They voted ang number 1 sa kanila na party list, Duterte Youth. They voted number 1 sa MIU, number 1 to 10 sa kanila, Duterte. Ilabas nga natin yan bukas ulit, yung boto ng local absentee voter, yes. Yung may kami din. Yeah. Tama sa Gabriela, sa mga pinanalo nila na kalaban naman ng pulisya talaga, tsaka ng AFP na yun ang nagko-cause ng pagkamatay ng mga sundalo natin. So NTF-ELCAC, they went to the Supreme Court today. They went there. Yeah, tapos nag-release sila. So it's a big slap on them, 'di ba? Alam niyo, kami natawa ko, Joey, kasi yung mga posters namin, pinag-print namin na tarps, nandun yun, may logo pa naman yun, pero nag-print kami ng mga mutilation ng budget and all. Well, wala naman ako doon kasi factual naman lahat yun. Kung sana nga yung nga pala, ang sabi lang, naku, talagang sobrang ayaw na ako ng kahit mga Duterte senators, ayaw na ako dahil sinasabi ko sa inyo lahat. Ang iglesia daw, ang stand nila, hindi nila pinipigilan ng kahit sinong kapatid na sumama sa rally. Actually, yun ang inassure ni Marcoleta kay Amy. Oo. Basta ako, love ko ang INC. Yun. And lahat ng supporters ni Amy will join a rally. Yung merong Camp Aguinaldo, pupunta yun. I just know because nagpaalam sila kay Senator Amy. Imagine, yung mga supporters ni Amy na mga Maka-Marcos at Maka-Amy at Maka-Inday. Yun mga loyalist na galit kay Bongbong at kay Lisa. Mga loyalist na kasama ni Amy sa Kabataang Barangay. At mga nag-stand kay Amy na mga Maka-Inday, nagpaalam kay Senator Amy kung pwede ba silang sumama ng rally para tanggalin si Bongbong. And Amy said, malaya kayo. Anong kailangan ninyo? Kailangan nyo ba ang mabibigay ko lang sa inyo ay portalet? Ay ganyan. Talaga? So alam kong eto na yon. So tayo, we just have to remind the people na yung absentee voting ng mga men in uniform ay nagpapahiwatig, nakakampi talaga natin sila dito.
Well, they're Yeah. there to defend the Constitution, 'di ba? And protect the people. Yun naman yung sinumpaan nila, 'di ba? Kumbaga, alam mo marami ang nagsasabi sa amin na duwag kami kasi nag-post kami na parang we're calling no to violence and everything kasi yun yung namin, yung stand namin kumbaga. And So you siguro, posted a no to violence? You posted something like that? yeah, kasi nag-post ako na parang, of course, we cannot encourage violence, direct. Yeah, Right? pero yun na nga. Yeah, pero kumbaga, of course, direct, of course, you know, Let it flow. yeah, so ang mga tao kasi, kumbaga, kaya maraming sabi sa amin, duwag kami. Okay, sure, pero I mean, you cannot put it out there. Na, ano, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng utusan, sige, magwala kayo doon. Yeah, ano lang, ang sa amin lang is continue to speak up, magsalita kayo, freedom. At sinabi naman ni Bongbong kung pwede nga siyang sumala sa September 21. Of course, we know the reason why he said that. Pero, kaya ang sa amin, ang aming contribution lang din is yung ipakita yung katotohanan how the national budget was mutilated. And yun yung contribution namin. Bigay kami ng mga tarps, kung ano yung mga facts na nandun. So, nasa tao na. Pero, kailangan talaga magsalita. Kailangan magsalita talaga. Hindi pwedeng parang okay lang. Kasi matagal na to eh. Wala nangyayari. 'Di ba? So, that's it. Pero, of course, we're praying maging ano naman. Well, God's will, you know, be done. 'Di ba? Yeah, let's pray for it to be safe. Yun. Hope for the best. Hope for the best. Yeah. But the first order of business is really to go out. Yeah, magsalita talaga. And alam mo, before I go pala, no, I would just really like to, parang, gusto ko talaga magpasalamat kay Congress Miao. Alam mo, sobrang... Gusto niyo ba siya paakitin next time? Oo nga. Sinabi ko kay Joey, interviewin niya si Kiko, sabi ko. Kasi, alam mo, direct, as in, di ba tayo, lagi tayo yung mga content creators, sisigaw, parang, alam nyo, yung desperation, yung frustration, please speak up. Been calling kahit sino, paulit ako kay Senator Amy, paulit ako nag-call out kay Senator Amy. Senator Amy, nasaan yung report ng People's Initiative, nasaan yung ganyan. So, tapos there's this young man speaking up, di ba? Grabe, nakakabuhay ng dugo talaga. Yung vinalidate niya lahat nung nararamdaman niya. And Joey, please interview mo siya kasi kailangan makarating sa kanya liquidation by certification, Joey. Please interview mo siya. Coming from him na part nung system and he's saying the same things that we are saying. Ano talaga? He's representing a lot of us very well. Doon sa mga background niya. Tapos matalino, no? Ang galing magsalita. Ang matalino. Okay siya bukas. Oh, wow. Go, Joey. Game. Sige. Tsaka magaling magsalita, matalino talaga siya. Parang, pag nagsalita siya, wow, parang wala akong, he is very strategic. Ang galing. Diba? At saka, napanood ko yung interview niya kay OG Diaz eh. Ang maganda sa kanya, ano talaga siya, yung wala siyang kiber. Yung parang, nepo baby naman talaga ako eh. Nepo baby naman talaga ako. Yun talaga yung anong gagawin ko, di ko naman madedenay yan. Ganon. Tapos tinanong siya tungkol dun sa pera. Kasi ito naman si Kiko ay nag-post na meron siya mga hawak na cash, ganyan. Sabi niya ganun, well, my father, may pera. Pag sa tatay ko, binigyan akong pera. Edi may pera ako, pinost ko. Ayun. So, si Kiko. Kumbaga parang, hindi kanya, diretso siya sumagot. Yung hindi mambobola. Which is something that I appreciate. Ayun. We need people like that yung sa government. Sabi ko nga, mas okay na yung nire-real talk tayo kaysa yung binobola-bola tayo ng mga pa-virgin nila na eksena. Diba? Ayun. Yeah. Ayun lang. Matulog na tayo dahil 4:30 na. Maaga ka pa bukas. Oo, at maganda na tayo. Maraming salamat. Meron ko pa bang last message dyan before tayo mag-end live? Ang last message ko lang ay abangan natin ang mga susunod na kabanata. Very exciting kasi unpredictable ang mga magaganap. At maraming salamat po sa mga nagbigay ng abuloy. Thank you so much, Direk Daryl, for the abuloy. And thank you. Ay, may pabuloy pala. May pabuloy pala. Joke. Kasi beses na ako namatay. So, beses siya namatay. I think she deserves it. I deserve it. Thank you. And I really think na join the rallies but don't go to the don't go to EDSA. I posted it already. I said don't go to EDSA. Tapos ng EDSA. EDSA is over. EDSA is done. The new beginning doesn't begin in EDSA. Wala na yan. EDSA is like done deal, over. Wala na. It's passé.
EDSA failed the Filipino people twice. So it's Oo. now up to Yeah. the Filipino people to find a new beginning. Because Correct. kung babalik ulit tayo sa EDSA, uulitin uli natin ang karma. Ang karmang dala ng EDSA. Correct. Mm-mm. Kaya go to Camp Aguinaldo and make it easier for the men in uniform to make a decision. Go there. Go to Camp Okay. Aguinaldo and That's make it. the men in I'm gonna post something about it. Tomorrow, Mhm. I'm gonna post na dapat Camp Aguinaldo. Wag na kayong pumunta ng EDSA. I have nothing against people in the spectrum, pero wag kayong magpagoyo, magpauto sa pretentious na mongoloid. Kaya magpakita kayo dun sa sa Camp Aguinaldo, dun kayo pumunta, wag sa EDSA. Doon tayo. Yeah. Ay, Ayun. So, okay. ako lang last word is sa mga hindi naman if you can still support, meron kaming nag-post kami ng mga printable posters, tarps na pwedeng ipa-print. Siguro kanya-kanya na lang post kasi mga budget related yun eh. Facts talaga yun. Joey, So, pag nagsalita si Dare to us na wag kayong maging violent, i-mute mo siya agad ha. Oo. Yes. Duly noted. Mr. Chair. So yun, ang pwedeng magdala kayo ng baka pwede kayo magdala ng posters. Kung hindi naman kayo makapag-print ng tarps, isulat nyo na lang. For example, BBM, approve the insertions of 1.022 trillion sa DPWH. Si Daniel Long nagtatanong what time sa Camp Aguinaldo. What time ka pupunta or what time pupunta si Kong Kiko? Anong gusto mong alamin? Yung totoo. Yung totoo, Daniel. Ako, nandun ako sa EDSA ng mga, sa Camp Aguinaldo, nandun ako ng mga, siguro after lunch. Ayan, after lunch. Tapos dire-diretso na yun. I'm gonna send something for everybody there. Siguro mga around dinner time na to, padala tayong pagkain. That's good. Yeah. Sige, magpapadala akong catering ng Kabalen doon. So, sige na nga lang, makapunta na nga lang because of food. Hindi na sa pinilalaban. Ayun. Sige, kayo please, you can visit our page also para makita nyo yung mga posters na pwede nyo i-print. Kanya-kanya na lang tayong print. Okay, sige, maraming salamat. Direct yung utang mo. Bye! Okay, bye everyone. Maraming Bye, salamat. everyone. Maraming salamat. Sasper, maraming salamat. Ayan. At magpapasalamat ako. Direct ibababa na kita. Go. Ayan.